guys! Welcome to my YouTube channel. Today in this vlog, i-share ko naman sa inyo paano ba tayo magbabayad sa ating BPI credit card gamit ang ating GCash. Okay? So ganito lang yan guys. Punta lang tayo sa ating GCash application na naka-install sa ating cellphone. Ayan. So open natin to guys, no? Yan. So, pag na-open mo na, so, i-enter natin yung ating MPIN or you may use your biometrics. Pwede yon, yung thumb mo, yun ang gagamitin natin. Gagamitin mo pag open mo ng GCash para ma-save. So, ganito guys, ang gagawin natin, punta lang tayo sa bills. Puntahan mo lang tong bills. Pagdating mo dyan sa bills, hanapin mo lang dyan yung credit cards. So, click mo tong credit cards. Then, pag na-click mo na yung credit card, hanapin mo dito guys yung BPI credit card, which is ito. Nandito na tayo, BPI credit card. Pag na-click mo na siya, ilalagay mo lang guys dito kung magkano yung ibabayad mo, yung amount. So, ako, bayad ko 1,000 na. Yan. Pakita ko lang sa inyo. So, pag nailagay na natin guys kung magkano ibabayad natin, ilalagay na natin yung ang account number. Kung magkano kung ano yung account number ng ating credit card or yung card number. Kung ano ang meron kang available dyan. Pwede yun, papasok pa rin siya. Account number or card number. So ako itatype ko na yung credit card number na makikita ko sa likod ng aking credit card. So ito ilalagay ko na ha. Yan. So, maganda, naka-ready na para mabilis nating matatype. So, ayan, naka-ready na to. Copy ko lang. So, i-double check natin kung tama yung number para hindi tayo magkamali. Kasi, mahirap na. Para sure, wala tayong maging problema. Okay, pwedeng ulit-ulitin mo pa siya para talagang hindi ka magkamali. Guys, ha? Especially 16 digit ito. Yan, so i-check ko muna. Kapag sigurado na tayo guys sa ating credit card number, ilalagay na natin yung account name, kung kanino nakapangalan yung credit card. Ilalagay natin dito, itatype lang natin kung yung pangalan, kung kanino nakapangalan yung credit card, and then yung email address. Talagay mo email address. Yan. Kasi mag-i-email guys ito sa'yo once na nakapagbayad ka na. Okay, lagay natin yung email address. Yan. So, yan guys. Ang mga kailangan, reminder, kailangan lang na kung magkano yung amount na ilalagay mo, na ibabayaran mo. Account number, kung ano yung account number mo sa credit card or card number. Ang card number, makikita mo yan sa likod ng iyong credit card. Yung account number, nakikita yan sa statement of account mo sa bangko. Makikita mo yan doon, yung account number. So, ito nga. So, dapat natin i-double check ha guys para hindi tayo magkamali sa mga numbers kasi mahirap na magka-problema. Dapat right the first time. Sa pag-type mo, tama na agad yung number. Okay? So, kung kailangan pang ulit-ulitin, why not? No? Unlimited naman ang pag-check para hindi ka talaga magkamali. Okay? Then, afterwards, na-type na natin, pindutin mo na tong next. Ayan. So, as you can see, merong charge na 10 pesos kasi ang ibabayad ko lang talaga is 1,000 tapos may additional 10. Kaya 1,010 yung i-deduct nila sa akin GCash. So, yon. Then, i-click mo lang guys itong next sa taas. Yan. Click natin itong next. Then, bibigyan ka nito ng summary kung ano yung mga babayaran mo. And reminder guys, may nakalagay dito, posting period within 3 business days. Ibig sabihin, mapopost yung bayad natin after sa loob ng 3 araw na may pasok or business days. So, ibig sabihin ng business days, hindi kasama ang Saturday, Sunday, hindi rin kasama ang ang mga holidays. So, kung magbabayad tayo ngayon, dapat anuhin mo, kung gusto mo ma-post agad, magbayad ka ng may
kumbaga may work or yung may ang tawag dito, hindi holiday, hindi hindi din ano, weekend para kung gusto mo ma-post agad. So eto guys 'no, so yan na, binibigay niya lang yung mga summary ng information na nilagay natin. So kung okey ka na diyan, click mo na itong confirm. Yan, nagpa-process na siya. Medyo mabagal lang paminsan kaya dapat stable yung internet natin 'pag nagbayad. So ito guys 'no, andito na. So okey na siya. BPI credit card, account number, yun nga 16 digit or credit card number, account name, email address, and amount. And yun nga, may fee na ₱10. So sabi nga dito guys, nire-remind tayo payment will be posted within 3 business days. So guys, kung eto, nandiyan na sa GCash mo, pwede mo rin i-save save biller mo na lang siya para next time kung gusto mo magbayad ulit sa credit card mo, mabilis na, hindi ka na magta-type isa-isa and maiwasan din ang pagkakamali o error sa paglalagay ng account number or ng BPI account number, ng credit card number. Pindutin mo na 'tong save biller. 'Pag napindot mo guys yung save biller, lahat ng information na ito ay masi-save na sa iyong GCash. So, halimbawa, 'yan na lahat na nakita natin, 'di ba? Pindutin mo lang itong, may nickname ka lang ilalagay sa baba. Yung nickname lagay mo na lang diyan kung para mas madali sa'yo BPI. BPI credit card, 'yan. Remind me every kung kailan ang due date mo or before due date magbabayad ka na. Halimbawa ito lalagay ko dito, 'yan first of lalagay ko na lang dito, as a reminder 'to. Ibig sabihin, halimbawa para maiwasan mo makalimutan ire-remind ka ng GCash. So, pagka na-type mo na guys, pindutin mo na 'tong save, ayan, hola, successfully saved biller details. So, save na yung details ng biller and ayan, sa susunod kapag magbabayad ka, no need mo nang ita-type yung mga information kasi nasa save biller mo na siya. Ayan. So, ayan guys, ganun lang kadali magbayad ng iyong credit card and mache-check mo yan guys sa yung transaction history. Yan, transactions, ayan. Makikita mo dito, bills payment. So, ibig sabihin, ito yung binayad mo. So, yun lang guys. Mas madali na magbayad. No need nang magpunta sa mga payment center kasi kung may GCash ka, very easy na magbayad. So, imposibleng ma-late ka pa ng pagbabayad. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much for watching this vlog. God bless po. Bye-bye.